Rio, anong ginagawa mo? Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Anong pinagsasabi mo, Rio? Nung araw na umutang sa akin si Manong Ed, hindi ko siya napahiram. Dahil may pinag-iupunan ako nung araw na yun. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ka. Dahil kung hindi, babaliin kong leeg mo. Rio! Tama na yan. Ako ang harapin mo. Sinasabi ko na nga ba, hindi siya si Manong Ed. Isa siyang tikbalang na nagbalat kayo. Pambihira ka. Ba't di mo pa siya tinapos? Masyado siyang malakas. Pero huwag kang mag-alala. Sa tira ko na yun, sigurado kong nabawasan ng malaki ang kanyang kapangyarihan. Ganun ba? Sino kayo? Mga alagad din ba kayo ni Haring Bartok? Oo. Pero hindi kami naparito para sa kanya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Naparito kami upang ipaghiganti ang namayapa kong kapatid na pinaslang mo. Na siya namang BFF ko. Sinong tinutukoy niyo? Si Tikboy the Chickboy. Nasaan siya? Uy, nasa likod mo lang ako. Siya pala ang dahilan kaya kayo na pa rito. Bakit? May balak ba kayong sumunod sa kanya? Masyadong mayabang ang tabas ng dila mo, kapatid. Huwag mo akong tawagin kapatid. Wala akong kapatid na pangit na katulad niyo. Ganun ba? Humanda ka. Bitawan mo ko. Akala mo siguro hindi ka namin babalikan. Goliath, ano bang hinihintay mo? Tapusin mo na siya. Wala ba ng silbi ang nilalang na ito? Madali ko lang siyang naitumba. Hindi man lang ako pinagpawisan. Huh? Teka, paano nangyari yun? Nasaan na siya? Naloko na! Meron ka bang sasabihin bago kita tapusin? Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Rio Latigo. Hindi ka magtatagumpay laban sa amin. Walang sino mang makakatalo kay Haring Bartok. Sigurado kung tatapusin ka nun. Kasama na ng iyong mga mahal sa Masyado ka ng maraming sinasabi.
Tinapos ng Rio Latigo na yon ang kapatid ni Tikboy na Chikboy at si Gulayat. Aba, kamahalan. Kalanas-lanas po ang sinapit nila sa kamay ni Rio Latigo. Sumusobra na talaga ang Rio Latigo na yan. Kailangan natin makaisip ng magandang paraan para matapos na ang kalbaryo natin sa kanya. Huwag kayong mag-alala, kamahalan. May magandang balita ko sa inyo tungkol sa kanya kung inyong mamarapatin. Ano yun? Siguraduhin mo lang na magandang balita yung sasabihin mo, Smagol. Dahil kung hindi, pipisain kita na parang puto. May nakapagsabi po kasi sa akin, kamahalan, na si Rio Latigo ay ang tunay at ang nawawalang anak ni Pinunong Aswang. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Sigurado po ako, kamahalan. Kung ganun, may lahing aswang din pala ang Rio Latigo na yan. Kaya pala easy lang sa kanya na tapusin ang aking mga mahal na tauhan. Ganun na nga po, kamahalan. Pwes, kung hindi natin kayang patumbahin si Rio Latigo, puntirehin natin ang kanyang mga mahal sa buhay. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Smagol! Yes, kamahalan. Puntahan mo ang ating mga magagaling na kawal at sabihin mo sa kanila na hanapin ang lungga ni Pinunong Aswang at tapusin silang lahat. Masusunod, kamahalan. Maraming salamat sa pagpunta dito sa Malacanang, Rio Latigo. Isang karangalan po ang makapunta dito sa inyo, mahal na Pangulo. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Ganito kasi yan. May nangyayari kasing kababalaghan doon sa isang misyon ng mga sundalo natin. Doon sa lugar yun ng... Anong lugar ba yun? Mahal na Pangulo, sa lugar po ng Malasiwa. Yun pala yun. Lugar ng Malasiwa pala. Marami na kasi tayong mga sundalo doon na namamatay, Rio Latigo. Wala namang mga terorista doon. Wala namang mga kalaban doon. Kaya nagtataka talaga ako. Karumal-dumal pa naman ang pagkamatay ng mga sundalo natin. Kaya wala na talaga kaming maisip na magandang paraan kundi ipatawag ka. Baka ikaw na lang ang pag-asa naming makatulong. Marisolba yung problema natin sa ating mga kasundaluan. Sige po, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat na makakaya ko. Dagang salamat sa imo, Rio Latigo. By the way, gusto sana kitang bigyan ng magiging partner mo. Kaya naman sa'yo kung wala man lang na-contribute sa iyo ang gobyerno. Okay lang ba sa'yo yun? Kayo pong bahala, mahal na Pangulo. Gusto ko sanang i-partner sa iyo. Yung hindi takot sa aswang. Aba, may kilala ko, mahal na Pangulo. Si SPO Tengo. Matapang yun. Hindi takot sa aswang yun. Kahit sa tiyanak, nakikipagkagatan yun eh. Ayos yun. Gusto ko yung, magaling pagdating sa barilan. Aba, sakto. Si General Bato, malupit sa barilan yun. Ha?
Kahit malayong malayo, tatamaan nun. Kahit singlit ng munggo, aba, tatamaan pa rin nun. Malupit yun. Wow naman, wow. Kaya naman ang napili kong i-partner sa iyo, Rio Latigo, ay itong si SP2 Lubaba. Teka, bakit ako? Mahal na Pangulo naman. Naman. Manahimik ka nga dyan. Sipain kita dyan. Pambira naman si mahal na Pangulo. Sana hindi lang kita sinamahan. Pati tuloy ako nadamay sa misyon na ito eh. Huwag po kayong mag-alala, SP2 Lubaba. Hindi ko naman po kayo pababayaan. Talaga lang ha? Makakaasa po kayo. Salamat naman kung ganun. Dito na pala tayo. Ito yung lugar ng Malasiwa. Ito yung sinasabi ng mahal na Pangulo. Teka, Bakit? Rio, sa uluan mo! Wow naman! Wow! Rio, okay ka lang ba? oo, okay lang ako. Kayo, Okay lang ako. May nakita ko isa dito. Dalawa na pala sila. Kaya natin to. mali kayo. Marami sila. Kabira, ang dami nga nila. Teka Rio, anong klaseng mga nilalang ba to? Ha? Mga aswang ba to? Hindi o, Sir Lubaba. Mga halimaw ho sila. Mga kauri sila ni Haring Bartok. Sila mga tinatawag ni Shamingan. Ha? Sharingan? Hindi ho, Shamingan. Wala nga, parang Sharingan lang ni Sasuke ha. Silang uri ng mga halimaw na gusto mamuno sa mundong ito. Kaya ayaw nila sa mga tao, lalo na sa gobyerno at lalong-lalo na sa mga alagad ng batas. Ha? Ibig sabihin, pati mga pulis? Tama ho kayo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit pinupunterihan nila ang mga sundalo at malamang sa malamang. Kaya nakita nila agad tayo dahil sa uniforme ninyo. Ha? Walang nga. Kung alam ko lang, sana nagsando na lang ako eh ha. Pabira naman kasi si mahal na Pangulo. Bakit kasi ako pa nilagay sa misyon na ito? Ha? Wow naman. Wow. Sir Lubaba, alam niyo ba kung bakit kayo ang pinili ng mahal na Pangulo para sa misyong ito? Ha? Hindi ko alam eh. Dahil may tiwala siya sa inyo at naniniwala siya na kaya mong pagtagumpayan ang misyong ito. Kaya magtiwala kayo sa inyong sarili. Ganun ba? Sa tingin mo Rio, yan ang iniisip ng mahal na Pangulo? Oo, Sir Lubaba. At naniniwala ako na hindi kayo ilalagay ng mahal na Pangulo sa misyong ito kung wala kayong kakayanan. Aba, kung ganun, ano pang hinihintay natin? Tara, tapusin na natin itong mga to. Ganun nga, Sir Lubaba. Tara! Aba, sabay-sabay pa talaga kayo eh. Ayos! Wala na sila Rio. Ubus na sila oh. Wala tayong problema. Ha? Mali kayo, Sir Lubaba. Buhay pa sila. Ha?
Oo nga, buhay pa sila. Anak ng tokwa, oh. Alam ko, tinamaan ko sila eh. Paano nangyari yun? Hindi sila tinablan ng bala at latiko. Ibig sabihin nun, hindi sila basta-basta tinatablan ng mga ordinaryong sandata. Sir Lubaba, Ha? pera mo na ng baril nyo. Bilis! Ito, Rio, saluin mo! Espiritual na agimat. Pumasok ka sa mga sandatang to. Ngayon na! Aba, ano kayong ginagawa ni Rio? Kung di ako nagkakamali, nilalagyan niya ng agimat ang mga sandata namin. Ibig sabihin nun, magkakaroon ng kapangyarihan ng baril ko, ha? Wow naman! Wow! Sir Lubaba, heto ng baril nyo. Ayos! Tingnan ko na kung di kayo tatablan sa baril na to, ha? Mga gunggo! Katapusan nyo na! Hasta la vista, baby! Rio, maraming salamat sa pagpaunlak sa aking paanyaya. Walang anuman ho, Mr. Soko. Ano ho bang nangyari? Kamakailan lamang ay may sunod-sunod na pagkamatay ng mga estudyanteng babae ng Kuro-Kuro University. At ayon sa aming masusing pag-iimbestiga, napagalaman na ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga estudyanteng babae ay pawang aksidente lamang. Nangyari ito sa magkaibang oras, magkaibang lugar at magkaibang senaryo. Ngunit hindi maalis sa aming isipan na baka merong foul play sa nangyaring pagkamatay ng mga estudyanteng babaeng to. Ganun ho ba? Ilang mga estudyante na po ang namatay? Ayon sa aming record, umabot na ng 10 estudyanteng babae. Kung akong tatanungin, parang may kakaiba nga. Hayaan niyo po, Mr. Soko. Titignan ko muna kung meron nga bang foul play sa pagkamatay nila. Sige, Rio. Ikaw nang bahala. Naloko na. Nawalan ako ng preno. Rio, anong nakita mo? Wala akong nakita ang foul play sa pagkamatay ng babaeng ito. Talagang aksidente ang pagkamatay niya. Ganon ba, Rio? Nasaan ho ibang mga bangkay? Nandun, sa loob ng kwartong yon. Sige ho, titignan ko rin ho sila.
Rio, may nakita ka bang foul play sa pagkamatay ng ibang estudyante? Base sa mga nakita ko, Mr. Soko, walang foul play na nangyari sa pagkamatay nila. Lahat sila ay namatay sa aksidente. Ganon ba? Ganon na nga ho, Mr. Soko. Pero huwag kayong mag-alala. Pag may nalaman akong bagong impormasyon sa kasong ito, ipapaalam ko agad sa inyo. Sige, maraming salamat, Rio. Teka lang, Rio. Akala ko ba sabi mo walang foul play na nangyari sa pagkamatay ng mga estudyante yun? Ba't pa ikot-ikot tayo dito sa Kuro-Kuro University, ha? Hindi kasi ako mapakali, Sir Lubaba. Pakiramdam ko talaga may mga nilalang na nasa likod ng pangyayaring ito. Ganun ba? Dahil parang napaka-imposible naman na maaksidente ng sunod-sunod ang mga estudyanteng babae ng Kuro-Kuro University. Oo nga, no. Kung isipin mo, ha? 10 estudyanteng babae ang sunod-sunod na naaksidente at namatay pa. Ibig sabihin, kung may serial killer sa likod nito, puro mga babaeng estudyante ang target niya. Tama ba ako, Rio? May tama ho kayo, Sir Lubaba. Ha? May tama ako? Walang niya. Parang ang sagwa pakinggan nun, ha? Ang mamang to, napakalakas ng aura niya. Kakaibang nilalang to. Ano kayong meron sa kanya? Rio, okay ka lang? Okay lang ako, Sir Lubaba. Ano? Tara na. Gutom na ako eh, ha? Sige ho, tara na. Sino kaya nilalang na yan? May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ng mga estudyanteng babae? Siya na kayang hinahanap ko. Hi. Hello po. Ang ganda mo naman. Naku, salamat po. Anong pangalan mo? Cherry Ann po ang pangalan ko. Cherry Ann? Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa malaangil mong mukha. Talaga ho? Nakakaya naman. Pero salamat ho. Pwede ba kitang kunan ng larawan? Ha? Naku, pasensya na ho. Wala po akong pambayad sa inyo eh. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong bayad na hihingin sa'yo eh. Libre lang to. Promise. Wow, napakagaling naman. Siguro, napakaganda ng kuha ng camera nyo. Kasi mukhang mamahalin eh. Tama ka. Mas magiging maganda lalo ang itsura mo dito sa camera ko. Pag nakita mo mamaya, sasabihin mo talaga na, wow, para akong nasa heaven.
Kawawa naman siya. Nasaan kayo magulang niyan? Grabe naman ang nangyari sa kanya. Bakit kaya siya tumalon? Success! Rio Latigo, sa gabi sumisipol. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magbibigay liwanag. Sa iyong tapang, sa iyong pangarap, ikaw ang magtatagumpay. Ikaw ang maghahatid ng pag-asa. Magandang gabi ho, Mr. Soko. Magandang gabi, Rio. Mabutit napadaan ka. Ano pong nangyari dito? Meron na namang isang estudyante ng Kuro-Kuro University ang nabawian ng buhay. Ganun ba? Anong ikinamatay niya? Ayon sa aming mga nakalap na ebidensya, kitang-kita sa CCTV ang pagtalon ng biktima mula sa huling palapag ng kanilang condominium habang ito'y tulog. Pwede ko bang makita ang mukha niya? Sakto, may ID ako ng biktima. Heto. Ang babaeng to. Ito yung nakita kong kausap ng lalaking yung kagabi. Hindi ako pwedeng magkamali. Sinasabi ko na nga ba, humanda ka. Gwapo mo naman. Sino ka? Ako si Rio Latigo. Ikaw, sino ka? Ako si Tina. Tina Moran. Anong kailangan mo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabihin mo, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mga estudyanteng babae ng Kuro-Kuro University? Wow ha? Grabe ka naman. First time pala nating nagkita. Ganyan na agad ang intro mo sa akin. Ang sakit naman. Umayos ka. Hindi ako nakikipaglukuhan sa'yo. Kaya aminin mo na. Ano naman ang aaminin ko? Wala nga akong kinalaman dyan. Diyan ka na nga. Alis na ako. May importante pa kasi akong gagawin. Sayang. Akala ko pa naman, type mo ako. Type din sana kita. Hindi pa ako tapos sa'yo! Ang bilis niya. Bumaba ka dyan! Labanan mo ko! Grabe ka naman. Ang lupit mo naman sa akin.
Hindi mo ba ako type? Tumahimik ka! Sinabi ng bumaba ka! Ano? Ba't ayaw mo ko labanan? Labanan mo ko! Ano ka ba? Hindi ako mahilig sa away, no? Ayoko masira ang beauty ko. Ba't mo ba kasi pinagpipilitan na ako ang pumaslang sa mga babaeng yon? Wala akong kinalaman sa pagkamatay nila. Promise. Sinungaling ka! Smile. Ano nangyari? Ba't bigla ako nanghina? Ang camera niya. Aba, kakaiba naman ang gwapong to. Hindi siya agad namatay, ha? Ibig sabihin, hindi siya ordinaryong tao. Kakatuwa naman. Kailangan kong iwasan ang lente ng kamerang yon. Hindi pwedeng tamaan uli ang mga mata ko. Dahil pag nagkataon, malamang katapusan ko na. Ano nang gagawin ko? Rio, ngayon na may tuturuan kita kung paano gagamitin ang iyong spiritual na agimat habang nakikipaglaban sa iyong mga kalaban kahit na nakapikit ang iyong mga mata. Magandang teknik sana yan. Kaya lang sa kalagayan ko ngayon, medyo mahihirapan akong gamitin yun. Halos 50% ata ng lakas ko ang nawala. And so, ano nang gagawin mo ngayon? Kawawa ka naman. Sige na nga. Sasabihin ko na sa'yo. Ako talaga ang pumaslang sa mga babaeng yun. Ba't mo ginagawa yan? Anong kasalanan nila sa'yo? Nagsimula ang lahat dahil sa ex-boyfriend ko. Ano? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Bakit? May nagawa ba akong mali sa'yo? Wala naman. Oh, ba't ka makikipaghiwalay? May iba ka na ba? Oo, meron na. Katulad ko rin ba siya? Hindi, isa siyang babae. Totoong babae. Nag-aaral din ba siya sa Kurukuro University? Oo. Anong pangalan niya? Hindi na mahalaga yun. Basta, hiwalay na tayo. Alis na ako. Pasensya ka na. Labis ako nasaktan nung nakipaghiwalay sa akin si Ryan. Akala ko talaga siya na ang habang buhay ko makakasama. Hindi ko inakala na ipagpapalit niya ako sa babae. Mula nun, nawalan na ako ng gana sa buhay. Araw-araw ako naglalasing. Gabi-gabi akong umiiyak. Hindi ako makatulog. Akala ko nga, mamamatay na ako. Hanggang isang gabi, habang nakatambay ako sa isang park, ay may biglang lumapit sa akin isang matandang babae. Ano bang nangyayari sa iyo? Malayo pa lang ako nakikita ko na ang kabigatan ng loob mo. Hindi ko kilala si nanay, pero nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sa kanya, ay naibsan kahit papano ang bigat ng nararamdaman ko. Ikinuwento ko kasi sa kanya ang lahat. Labis na nalungkot si nanay para sa akin. Hanggang sa bigla na lang niyang hinawakan ang kamera ko. At nagsabing, Simula ngayon, lahat ng pipikturan mo ay mamamatay. Depende kung sa papaanong paraan mo sila mabura sa mundong ito. Nagulat ako sa mga sinabi ni nanay. Inisip ko talaga,
na nantitrip lang siya. Pero kinabukasan ay sinubukan ko ang camera ko. Pinicturan ko isa-isa ang mga estudyanteng babae ng Kuro-Kuro University. At nagulat ako dahil kinabukasan ay naging headline sa dyaryo ang mga babaeng yon. Namatay sila sunod-sunod sa magkaibang aksidente. Sinadya ko yon upang hindi ako paghinalaan ng mga pulis. At doon ko na rin nalaman na ang mga kaluluwa pala nila ay napupunta sa akin. Kaya lalo akong lumalakas, lalo akong gumaganda. Ang sarap pala sa pakiramdam. Napakasama mo! Kasi, ayan tuloy, nasaktan kita. Halika, tapusin na natin ang paghihirap mo. Ayan. Smile. Ano? Ang galing mo naman. Paano mo naisip yun? Simple lang. Pag kumuha ka ng larawan sa salamin, malamang ikaw ang tatamaan ng lente ng camera mo. Sa makatuwid, ikaw mismo ang tatamaan ng sumpa. Ang husay. Saan mo nakuha yung salamin mo? Kanina, napulot ko lang. Napakaswerte mo naman. Hindi swerte yun. Sinadya ng Panginoon yun na magpakita sa akin ng salamin para wakasan na ang kasamaan mo. Meow.